Magandang araw Pilipinas! Sa ating pangunahing ulat ngayong umaga, isang malaking kontrobersyang yumanig sa mundo ng politika matapos ang matagal nang inaasahang pagsisiwalat ng mga tinatagong lihim ni Senador Estrada, Kumar at Chis Escudero. Sa isang press conference na ginanap kanina ay binunyag ni Estrada ang mga dokumentong magpapatunay sa munoy anomalya at katiwalian sa pamahalaan na may kaugnay kay Escudero. Ayon sa senador, matagal na niyang pinaghahandaan ang paglalantad ng katotohanan at nagbigay siya ng mga ebidensyang magpapatunay sa kanyang mga aligasyon. Ayon kay Estrada, ang mga dokumentong kanyang inilabas ay naglalaman ng mga detalye ng umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno, pati na ang transaksyong hindi dumaan sa tamang proseso. Bukod pa rito, inakusahan niya si Escudero ng pag-aari ng mga tagong yaman na hindi deklarado sa kanyang Statement of Assets, Liability and Net Worth. Bilang tugon, mabilis na nagsagawa ng sariling press conference si Escudero kung saan mariin niyang itinanggi ang lahat ng paratang laban sa kanya. Ani niya ang mga aligasyon ay walang katotohanan at bahagi lamang ng isang smear campaign na may layuning sirain ang kanyang pangalan at reputasyon. Habang patuloy ang pag-igting ng issue, nag-anunsyo naman ang Malacanang na maglulunsad sila ng isang investigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon. Sinasabi ni Presidential Spokesperson na hindi papayag ng administrasyon ang anumang uri ng katiwalian at magsasagawa sila ng patas na malalimang pagsusuri. Samantala, nananawagan ang publiko na manatiling mapanuri at huwag basta-bastang maniniwala sa mga kumakalat na impormasyon hanggat wala pang pinal na resulta ang isinasagawang investigasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Siya ay kinulong nung panahon ng Aquino administration. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw na biktima ka ng injustice. Pero ikaw mismo na dapat magproteksyon sa sinasabi mong biktima ng injustice, ikaw mismo ang promotor sa pagbibiktima ng mga katulad ni Agent Morales. Okay? So ngayon, mga kababayan, recess ngayon. I believe sabi ni Senator Bato na papalayain daw ba nila? Hindi pa po nakakalaya si Agent Morales. Nakausap ko ang kanyang pamilya. Right? Pero bago ko i-discuss yung pinag-usapan namin, ang pagpapakulong o pagkuksite na in contempt ni Estrada at nag-second demotion naman ito si Senator Bato na hindi man lang ipinagtanggol ang tama at nagpalamon nga, sabi ko kay Jinggoy, nagpalunok. Tama ba? Nilamon siya ng bonggang-bongga. Ito ay gawa lahat ng Malacanang. Kasi right after, nag-celebrate si Liza Tanas at ang mga asawa ng mga senador na katuwang ni Liza para i-cite in contempt at gawing Senate President si Escudero. Sa kaalaman ng mga lahat, kahit anong gawin pala, kahit gaano pa ang isasagot ni Agent Morales noong May 20, ang goal ni Jinggoy dahil sa basbas ng Malacanang ay i-contempt si Morales. No matter what, kahit anong gawin ni Morales, yan ang plano nila na i-contempt at palalabasin na si Morales ang sinungaling. Pero dito sa ating exhibit, mamaya-maya, mga palangga, sa ipapalabas ko, dapat ipatawag din ang Makati Med o Makati Medical Center. Dahil sa kisabwa, I don't know kung alam ng, bigyan natin ng benefit of the doubt itong si Makati Med. Okay? Dahil sa pagsabwatan kay Kumar, James Kumar, na kasabwat din ni Liza Marcos
doon nga sa napanood nating video sa CCTV na gustong aregluhin si Agent Morales through Picoy and doon sa pag-uusap kay Romy Enriquez. Ngayon, mga kababayan, kailangan ninyong buksan ang inyong isipan sa lahat. Papakita ko na susunod sa inyo. Okay? Pinost na natin to sa Buljakan. Actually, ang mensahe, mensahe ng anak, pamilya ni Agent Morales. Nakausap ko kasi yung anak niya. Ang sabi ko kanina, may nag-message kasi sa akin yung mediator namin, yung intermediary. Ngayon, ang sabi magpapa-interview daw yung kanyang anak. So ang sabi ko, I don't think na mag-i-expose ka. Sabi ko dun sa anak niya. Sabi ko, I don't think na i-expose ka pa. Tama na yung father mo na lang. Tama na lang na si Agent Morales ang ma-expose dito kasi ito'y laban niya. Although pamilya kayo, tama nang si Agent Morales ang inaapi dito, ang sinusuppress, ang pinagkakaisahan ng buwaka ng inang Lisa, bangag na Marcos Jr., Jinggoy Estrada, at ang mga tiwali dyan sa senador, mga yawa kamo. Ito po yung official statement ng pamilya ni Expedea. Basahin ko lang, maiksi lang naman to. Okay? Sabi dito, kaming pamilya ni Expedea Agent Jonathan Morales ay taos-puso pong nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala at pagsuporta sa aming ama. Masakit man po sa amin ang mga nangyayari ngayon, naniniwala po kami na malalampasan namin itong pagsubok na dumating sa aming buhay. Dumating kami sa puntong ito dahil sa napagkasunduan naming mag-anak na manindigan siya at sa tama at katotohanan patungkol sa ginawa niyang pag-iimbestiga noong 2012 na may kaugnayan sa isang Bongbong Marcos at Maricel Soriano. Sa kabila ng mga panunuhol at pananakot na ginawa sa kanya, patuloy na nanindigan ang aming ama at hindi nagpatinag at nagpalupig sa sinuman, kahit na ito ang naging dahilan ng pagkakulong niya sa Senado. Muli nagpapasalamat kami sa lahat ng taong sumusuporta at naniwala sa panindigan at pinaglalaban niya. May God bless us all, the family of Expedea Agent Jonathan Morales. Okay, nakausap ko yung anak ni Agent Morales, parang kasing edad ng anak ko. Okay? Sabi ko, kumusta si Agent Morales? Okay naman daw, hinaritaran niya ng mga reading materials, mga books, mga pagkain at tubig. Tapos sabi ko, kasi nga, hindi ganun kagandang signal ko sa area ko, sabi ko, may mga lumalabas na nakalaya na daw si papa mo. Sabi niya, hindi po, nandoon pa rin. Kasi nga, ang sabi ni Bato, o may na-mention ba niya na i-release nila ngayong since nag-break na o nag-recess na. So, ngayon, matagal kami nag-usap. Ngayon, isa sa tinanong ko, sabi ko dun sa anak niya, kung may sama ba siya ng loob sa akin dahil ako yung nag-leak ng PIDEA leaks. Ang sagot sa akin, hindi po, kasi desisyon naman ng daddy niya na lumabas based nga doon sa comment, 'di ba? Doon sa kanilang statement na dumating sa punto na napagkasunduan nilang mag-anak na manindigan siya. Tapos, yun na nga, sabi covered naman yung nilabas ng PIDEA leaks. Sabi niya, definitely it's decision po ng daddy ko na lumabas na ma-clear din yung kanyang pangalan at masabi niya sa taong bayan na totoo na siya yung PIDEA agent, siya yung nagpumirma dun sa dokumento na yun. Ganon ang sabi niya sa akin. Kaya nga sabi ko, even though it's not my fault na mag-testify siya, inutusan ko ba si JM, si Jonathan Morales na sige lumabas ka? Actually, sabi nga ng anak niya, Miss Maharlika, naka-cover nga po yung pangalan ni Daddy dun sa PIDEA leaks. Pero he chose to speak up. Okay, sabi ko, I'm glad naman at naiintindihan. Ma'am, sabi nga nun, bata pa lang siya, talagang nakikita niya na yung father niya na biktima talaga ng injustice at patuloy na lumalaban. At dito nga sa PIDEA na kung saan belong yung kanyang tatay. Sabi ko, yes, nabasa ko nga. Sabi ko, napanood ko nga yung mga reports, yung mga laban niya in the past.
So naintindihan nila. Tapos sabi niya, ano naman po, in high spirit si Daddy and he's okay. But syempre, mas okay kung papalayain siya dahil injustice nga yung ginawa ni Jinggoy Estrada sa kanya at nitong Senado. Kasama na si Senator Bato. Walang exemption sa kanila, mga kababayan. Ngayon, mga palangga, ano ang Nanay Robles, thank you mga kababayan. So ngayon, sino dapat ang makulong? Itong Jutang Ginimis na to, na Jinggoy Estrada, nakasabwat ka ba ni Kumar? Kasi may picture kayo ni Kumar. Maraming kasama si Kumar sa pictures. Si Escudero na parang sweet-sweet sila na parang magjowa. Si Lisa. Tandaan nyo, itong si James Kumar. Kasama ka, James Kumar, sa listahan. Okay? Kayo nila Francis Chua, kayo ni Lisa. Kasama ka sa doon sa involved ka sa pagkikidnap, sa pangdurukot, na nakapandurukot ng mga bata na may basbas din si Lisa, na si Lisa rin ang mastermind dito sa Turkey. Right? Huwag ka mag-acting, James Kumar, na ikaw ay may sakit, na ikaw ay may TIA, transient ischemic attack, na sinasabi ng iyong abogado. Mamaya, bibistuhin. Well, nabisto ka na, pero papakita natin. Putangay na. Talagang nakakagigil po eh. Ikaw, Jinggoy, makinig ka. Ikaw ba to na nagsuri-suri ka pa kay James Kumar? I-play ko lang yung yung message kasi you know what, nung hearing kasi busy ako ka. Sabi ko hindi ko na panood actual pero naririnig ko lang sa akin tenga yung audio. Pakinig ko lang to sa inyo. Senator, last Friday, we were going to the Parañaque prosecutor's office to file a case against the people who used his name. However, on our way there, he started getting dizzy. So we brought him straight to Makati Medical because we called his doctor. And apparently, we have the report now from the doctor that he had a transient ischemic attack, which is a stroke. And when they checked him, meron pong bara, I think 55% yung bara sa vein. And at the same time, he was suffering from acute bronchitis, Your Honor. So may tubig din sa baga. So if any doctors from the Senate or from the parties, even if we bring the reports, the scans, they will be able to find the same, they will have the same findings, Your Honor. Okay. Mga kababayan, ito. Ang sabi ng kanyang lawyer na nag-suffer daw si Kumar, okay? Dito sa mild stroke, okay? So tignan natin, mga kababayan. Okay, kahit i-google nyo dyan sa lahat ng mga medical website, okay? Transient ischemic attack or TIA. Ano daw ba ito? At ito, maiksi lang. A transient ischemic attack is a stroke that lasts only a few minutes. It occurs when the blood supply to part of the brain is briefly interrupted. TIA symptoms usually occur suddenly, are similar to those stroke but not last as long. Most symptoms of TIA disappear within an hour, although they may persist for up to 24 hours. Symptoms can include, ito yung symptoms, numbness or weakness in the face, arms, or legs, especially on one side of the body. Trouble seeing in one or both eyes, difficulty with walking, dizziness. Well, sinabi na kanyang lawyer yan, nagkaroon nga siya ng dizziness, confusion, or difficulty in talking or understanding speech. Loss of balance, coordination, Okay. Ang sabi pa ng kaniyang lawyer ay meron din siyang acute bronchitis. Okay, ano ba tong acute bronchitis? Sabi dito, acute bronchitis is a viral infection that causes inflammatory on the bronchial tubes which are the airways that carry air into the lungs. When body tries to fight the infection, the bronchial tubes swell, causing coughing, wheezing, chest tightness, and shortness of breath. The swelling also narrows the airways, allowing less air to pass through.
chest discomfort, fatigue, fever, da. Okay, ngayon, maiksi lang. Ang sabi niya, mga kababayan, ang sabi ng lawyer ay nasa Makati Medical Center. Doon ngayon, pinakita, I think, stop muna natin ito. Ipakita natin ang itsura ni Kumar noong nasa, balikan natin. Okay, ito. Ito nyo yan. Okay. Notice ha, nakita nyo, na-discuss na to, itong robe niya. Nakita nyo yung kanyang robe, hospital robe. Tapos aside from, actually, dyan sa ano na yan, ito, nakita nyo, okay? Nakapajama pa siya sa loob. Okay? Bakit natin pinapakita yan? Ayan, nakapajama sa loob. Definitely yung pajama na yan, pants, and yung polo na pajama, mayroon akong ganyan. Tapos ito, robe. Ngayon, mga kababayan, notice that ha, okay? Alright. So ngayon, nasa Makati Med daw siya. So hinanap ko kung ano ba yung hospital gown sa Makati Med. Ito po yung Makati Med. Okay, present tayo. Share screen. Okay. Right. Ayan, mga kababayan. Nakita nyo? Yan ang lab gown. Okay? Oh, no, not lab gown. Yan ang hospital gown ng Makati Medical Center. Kaya sabi ko, dapat magpaliwanag, dapat ang i-contempt dito ay si Kumar ang ikulong sa kasinungalingan. At imagine nyo, mga kababayan, gusto pinapayagan nilang mag-testify sa Zoom. Pero ako, gusto nila as a resource person, gusto nila umuwi ako ng Pilipinas. Sa unfair na pagtrato ng jutang ginimis na senadong ito. Yan po, Medical Center, Makati Medical Center. Magpaliwanag kayo. Bakit, di ba, ganyan ang hospital gown? At merong logo yan. Tignan pa natin dito, ha. Merong logo sa left. Dito, oh, ayan, oh. Sa left ang nakalagay, Makati Med. Tignan natin kung may iba pang mga, may iba pang uniform. O, ayan. Is this lab? Oh, yan, ito. At ikapapanganak lang nito, but ito tignan natin. Ayan, tignan natin mga pala. Ayan, no, mayroong, although ito babae, may color coding, pink. Ayan, no. So, mayroon talagang logo. Okay? Mayroong logo. Tignan natin ito. Ayan. Nakita nyo yan? Yan. Pumunta ako sa Makati Medical website. So, stop na natin yan. Okay? Gusto ko lang i-prove sa inyo na wala si James Kumar sa Makati Medical Center. At ngayon, mga kapalagga, kaya siya dapat ang ma-cite in contempt. Ito dapat ang tutukan ng itong Jinggoy na ito. But what do you expect with Jinggoy? Ang intention niya talaga is to cite in contempt kay Morales. So ngayon, mga kababayan, bakit ba nagsusuot ng hospital gown ang mga pasyente sa ospital? Diba? Kasi kung may mga tubo ka, may swero ka, or may opening ka, may colostomy ka, o kung anuman na medical attachment sa iyong katawan ay accessible sa mga medical practitioners. Paano ngayon kung may mga eklabush, mga tubo-tubo yan si Kumar, which wala naman, naka-complete outfit siya, nakapajama sa loob at naka-robe siya. Yan ang sinusuot kapag nagbabakasyon ka. Okay? Kapag nasa hotel ka. Feeling what? Nasa bakasyon ka. So, ito'y panglilin lang sa Senado. Panlilin lang sa taong bayan na ayaw i-contempt ni Jinggoy Estrada at ni Bato. Kasi bakit kakilala nila si Kumar? Ano ang kanilang mga business dealing? Pero si Morales na nandoon, hinarap sila ng eye to eye. 'Di ba? Flesh to flesh. Kinontempt kasi yan ang utos ni Lisa Tanas, kapalit ng posisyon o baka panalo sa loto na naman, may nalo na naman sa loto, para i-contempt, cite in contempt si Morales. Ngayon, mga kababayan, nakita nyo na ang hospital gown ng Makati Med ay ibang-iba doon sa palabas ni Kumar. Sabi ko nga, yung kanyang costume designer, costume director is palpak.
Dapat man lang, may power naman si Lisa. Dapat naman, Lisa, sanay ka naman magnakaw, buwa ka ng Genemis ka. Nagnakaw ka sana ng hospital gown sa Makati Med para kumpleto ang drama ninyo. So ngayon, alam niyo naman siguro na kaya nag-hospital gown ang pasyente, mga kababayan, para sa konbinyente. Both parties, pasyente, nurses, doctors, para, syempre, at ang tali niya nasa likod. Di ba? Alam niyo yan, di ba? So ngayon, mga kababayan, ano ang eksena ngayon? So right after ay nakipag-meet up, ito nga nagsisend sa akin kanina. Okay? Nakipag-meeting, okay, ano sabi dito? Right. Nakipag-meeting, itong si, nakikita ba dito? Ayan. Nagpost si Lisa Marcos sa kanyang Instagram, pero binura niya rin later. I think binalik yata. Tignan ko lang Instagram kung binalik niya, ha. Nakipag-meeting nga dito, o nag-break bread daw sila. Okay? Tingnan natin ang hitad na kidnapper, si Lisa Marcos. Binalik niya na. Okay? So, 9 hours ago. Nung pinost niya ito, after 5 minutes, binura niya. Okay? Sabi niya, had a nice time breaking bread with the senators and their spouses. So, kasama si Robin Padilla. Ayan, ang picture na yan. Ating nakikita. Ay, malabo. Nakaano kasi ako eh. Okay. Wag na. Okay. Puntahan nyo na lang sa Instagram niya. Kasama si Robin Padilla, si Cayetano na dating sinasabi na si Marcos pati oras ay ninakaw ni Marcos. So ganito talaga ang politika. Magkano kaya ang kapalit sa bunganga ni Cayetano o lahat ng mga senador? Okay? Na nagiging tuta ni Lisa Araneta Marcos. So sino yung nandoon? Oh. Ayan si Tulfo. Oh, si Escudero, Villar, ayan si Estrada. Oh, si Legarda. Sino to mga to? Cayetano, is this Pia Cayetano? Yeah, Pia Cayetano, magkapatid. At to si Gatchalian. At saka is this Tolentino? Yeah, Tolentino. Anyway, mga kababayan, napag-alaman natin na kahit anong gawin, kahit ano pang isagot ni Morales doon sa Senate hearing, ay ang misyon ni Jinggoy is to convict Morales. To cite in contempt Morales. Kaya planado nila. Kaya right after, nag-celebrate ang mga senator dahil nga sa utos ni Lisa Araneta Marcos at ni Marcos Jr. para pahirapan o i-cite in contempt si Morales. At mismong lumabas sa bibig ni Mig Zubiri yung pagpapaalis sa kanya, 'di ba? Ang supposedly parang coup, okay? Doon sa loob ng Senado ay talagang pinlano na since January pa lang this year na ito. So ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw na itong ginagawa sa pagpigil o cancel for a while nitong PIDEA leaks na ito, ang utos si Marcos Jr. at itong si Bangag at itong si kidnapper. Pareho lang yan sila, Bangag at saka kidnapper. Diba? So ngayon, mga palangga, nandyan pa si JM, si Jonathan Morales sa loob. Actually, nag-aalala din ako sa kanya kasi nga, although nakarating sa atin na maayos yung treatment sa kanya, pero ito'y patunay, mga kababayan, na talagang tinrabaho siya ni Lisa at ni Marcos Jr. para patayin ang issue nga dito sa PIDEA leaks na ito. Imagine nyo, ang mga drama-drama ni Jinggoy na talagang inano niya si Morales, na kinontempt niya, naipaliwanag na paulit-ulit na lang, na-explain niya na yung sarili niya tungkol sa PDS na yan. Pero dahil siya ay talagang ang misyon niya, gawin yon kay Morales, yun ang naging kahinatnan. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, ang dapat i-contempt dito, itong si Jinggoy dapat ibalik sa kulungan. Yang jutang gininang yan, ikaw dapat ang ibalik sa kulungan. Magkano
ang bayad sa'yo. Magkano, hindi pa ba sapat, Jinggoy, ang mga nineknok ninyo ng pamilya mo? Convicted nga plunderer ang pamilya mo. Pinardon lang. Hindi ka na nahiya. Na supposedly, the same with the Marcos, i-redeem mo sana kung may ma-redeem ka man. Ang tatay mo, na isang hibla na lang, di ba? Papatungo na kung saan siya patutungo. I'm not gonna say bad about your father dahil hindi naman siya issue dito ngayon. Okay? In respect pa rin. Dahil elderly na Pero ikaw, anong ginagawa mong panggigipit? Dapat mo protektahan mo ang injustice na ginagawa na katulad kay Morris, pero ikaw mismo ang promotor. Ito mga drama-drama ni James, na pag-usapan nyo ito, na kunyari, Your Honor, nasa ospital siya. Ano sabi ng kanyang abogado ni James Kumar? Na hindi daw siya pinayagan ng doktor, but that James wants to speak up. O ano sabi ni Kumar? Mr. Chair, sabi niya, gusto ko po matapos na ito kasi dinadrag yung pamilya ko. Yung mga bagay-bagay na wala akong kinalaman. Walang kinalaman? Ang daming kaso ni Kumar andyan sa social media. Supposedly, i-deport siya based dyan sa social media post na inulat natin nakaraan. Nang chuba-chuchu siya, nangga, nang chukchak siya, ng labag sa batas. Nandyan din sa social media yan. Dapat ito tutukan nyo, itong mekos-mekos na to, kung ano pa ang mga kaso, ano ang involvement ni Chis Escudero? Magjowa ba sila? Bakit sobrang sweet ang kanilang picture? Ano ang involvement ni Kumar sa mga politikong ito? Kasi ang pangalan ni Kumar, sa inyong kaalaman, James Kumar at ni Lisa Araneta Marcos at Chua, magkadikit sa UN na final ng distressed mother na sila ay kasabwat o nag-connive sila, nag-conspire sila sa dukot sa mga bata. Kaya nga, kung matino ang gobyerno natin, ayang si Kumar, lalabas ang lahat ng kasalanan niya, ang lahat ng involvement niya, na siya ay sangkot sa mga illegal. Di ba yung ano natin, may nag-email sa atin na noon pa ang trabaho nila ay mag-extort. Based doon sa email na natanggap natin, nag-i-extort kasabwat ang PNP at kasama na rin ang PIDEA at NBI na mangbibiktima sila, kukuha sila ng mga minor de edad, na mga kababaihan, tapos bibiktimahin ang mga negosyante na mga mayayaman, then si negosyante bibitbitin itong si minor de edad sa hotel kung saan man. Tapos kunyari to the rescue ang NBI at ayon sa ating source, etong si Kumar ay part of it. Tapos i-extort nila, puntahan nila dito sa hotel na ito, tatakutin si businessman na minor de edad yung hawak mo. This was ERAP time pa actually. Magbayad ka ng 3 million, 5 million, 6 million para hindi ka makalaboso. So maghahati-hati ang NBI, ang mga pulis sa kasabwat at si Kumar. Na-report na natin yan based sa informant natin. Pero bakit ayaw galawin? Bakit si Senator Bato ay nagsuri-suri pa dito kay Kumar? Sorry James ha, kasi nasa ospital ka. Yung mga utak ninyo, mga senador kayo, hindi nyo ginagamit para sa tama. Ginagamit nyo ang mga utak nyo para protektahan ang mga sindikato. Kung talagang gusto nyo lang, mga kababayan. Ito. Kung talagang gusto nyo talagang ito, patunayan sa taong bayan na kayo ay nasa tama. Dito sa pinresent ni Kumar na siya ay nasa ospital, mga kababayan ng Makati Medical Center, nakita nyo kanina na ipinresent natin sa inyo na hindi yan ang hospital gown na ginagamit ng mga pasyente sa Makati Med. Sa halip, may mga taga Makati Med ba dito? May logo pa yung kanilang hospital gown. So yung hindi, yung suot-suot ni Kumar na nasa hotel siya at naka-pajama pa siya ng bonggang-bongga. So ito'y si Kumar ay sinungaling pero sa halip, humingi pa ng kapatawaran si Senator Bato.
Ano ang sabi niya dito? I apologize. Sinulat ko yung sinabi mo, Senator Bato. Nag-apologize ka pa kay Kumar. Ang sabi kasi ni Kumar, okay, Mr. Chair, gusto ko pong matapos na ito kasi dinadrag yung pamilya ko. Kunyari, bulol-bulol siya. Ni wala ka man lang nakitang may sipon siya o may ubo siya as effect doon sa may tubig daw siya sa lungs at meron nga daw siyang mild stroke. Wala kang makikitang manifestation na siya. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!